Sa tulong ng GPS o Global Positioning System, na-trace ang kinaroroonan ng isang na-hijack di umanong truck. Ang laman ng truck na sako-sakong pellets na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos, idiniskarga raw sa isang pagawaan sa Valenzuela. May report si Marisol Abduraman. Hawak ngayon ng Valenzuela City Police ang 10-wheeler na ito at ang pahinante na si Arnold Arellano. Kwento daw ni Arellano, pasado alas 12 na madaling araw kanina nang harangin sila ng isang tricycle. Sa karaw biglang sumulpot ang 4 na armadong lalaki sa Mindanao Avenue, Quezon City. Galing sila ng Batangas at papunta sa Caloocan City para i-deliver ang sako-sakong pellet na pangunahing sangkap sa paggawa ng plastic. May sumampa na sa bintana, nakatutok ng baril. Ginapas na ako kami at pinaringan at binasangan. Hindi na raw nakita ni Arnold ang mga nangyari. Piniringan daw sila at dinala at iniwan sa isang lugar na kalaunay na pag-alaman nilang sa May Kawayan, Bulacan. Agad daw silang humingi ng tulong sa police station. Nag-talikuran daw sila kaya na sila nakawala. Pero duda rito ang mga pulis. Kinuha ang numero ng opisina at tinawagan ang may-ari. Tinignan namin kung mayroong mga sugat o ano man doon sa braso. Wala kami nakitang... Kasi pagka meron lalabas na sugat o marka sa braso. Dito nila nalaman na may GPS ang truck at base sa record nito, mula sa Mindanao Avenue, napunta ang truck sa Valenzuela kung saan ito tumigil ng may 1 oras. Ayon sa mga pulis, dito idiniskarga ang mga kargamentong nagkakahalaga ng 1.5 million pesos bago ito dinala sa May Kawayan, Bulacan. Kaya lumakad papuntang Valenzuela City ang May Kawayan Police at Task Force Limbas ng HPG kasama ang pahinante. Iniwan nila sa presinto ang driver na si Romar Palabrica. Na-trace isang paggawa ng mga plastic sa Valenzuela ang mga laman ng truck. Agad daw itinambak sa bodegang ito ang mahigit 600 sako na naglalaman ng mga pellets na nadiskarga mula doon sa 10-wheeler na truck. Tinangka pa nga raw itago ang mga ito dahil isinama ito sa mga nakatambak na sako na naglalaman din ng mga pellets. Ayon sa may-ari ng warehouse na si Mary Grace Tan, legal niyang nabili ang pellet pero walang naipakitang resibo at tumanggi nang magbigay ng pahayag. Nagpapasalamat naman ang may-ari ng truck sa aksyon ng pulis. Akala ko mas mababa nila nabebenta kaya talamak talaga yung bentahan niya. Nakakulong na ngayon sa May Kawayan Police Station ang driver at pahinante ng truck. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa anti-fencing law ang bumili ng mga pellet. Marisol Abduraman, GMA News.